sa lahat po ng nangyayari, current event. Ngayon, basa pa ako dito sa ibang netizen, reaction mga netizen. Sabi dito, ingat sa mga sir dahil magaling po silang magsinungaling at playing a victim. Karamihan para magtiwala kayo. Ano pong ibig sabihin nito? Ingat lang mga sir. Ingat lang mga sir. Siguro yung mga kasundaluhan ng sinasabi. Big salute to the Philippine Army. Palakpakan pa natin yan. Ang mga sundalo ngayon, henerasyon, ay mga profesional, may disiplina at may malasakit sa buhay ng bawat tao. Ayun. Magandang mga reaction. Ito pa. Ito ang mga totoong sundalo ng Pilipinas. Sobrang professional. Salute sa mga sundalong naglilingkod ng tapat sa bayan. Ito pa. Ikanta mo lahat ang mga kasamahan mo, pati yung mga politiko at mga negosyante na pinapahamak ang mga buhay ninyo. Okay, may puntos itong reaksyon. Tuloy natin. Ilang palakpakan pa natin. Tuloy natin. Siguro nakakain na yung dalaga. Baka sakaling kakanta nga. Tapos yung kumain. So, you came here December 27. Ever since you were here na. So, when did you go here? When did you go here? When did you come here? Maybe December 31st? December 30th. December 31st? You ran away from him? No, January 1st. January 1st. New Year. The morning. In the morning. Yeah, same. When we got into a fight in France, I thought I could just walk away. Tumakbo. New Year. I got lost here. Hirap ng buhay na ganito. Do you have cellphone in you? Meron. Ayun, meron. Basahin nyo lahat yung mga aktivista. Yun, nagtatago sa huko. Sama na po yung Ayun, You have your cellphone with you? I-check nyo daw. You have a cellphone? Ay, dapat ma-check nila ang may cellphone. Ay, nawala na. Okay. Ayan. So, yung gusto ko pong makuha sa inyo mga kababayan, para sa inyo, ano po ba ang kanilang pinaglalaban talaga itong mga sumasama sa ganitong grupo ng mga aktivista? Meron akong napanood noong nakaraan sa stream media na more on sa UP, no? Na sinasabing may mga nagre-recruit para doon sa pinaglalaban nila, no? Gumagama sa mga kilusan, mga armado, at ang hirap eh. Sa totoo lang, mahirap. Marami din po akong nakitang mga kwento na napakahirap, lalo na yung mga ganitong mga kabataan. Maulanan, walang magandang tirahan, halos tago ng tago, takbo ng takbo, no, kalaban mo ang government. Ang hirap. Walang kinabukasan dyan. Siguro kung mayroon man, yung mga nasa matataas lang, pero majority mahirap talaga. Ang kawawa kasi dito yung napopollute ang isip ng mga bata, mga kabataan. Instead na nag-aaral, maraming kumalas din na bumalik at nagpapasalamat na bumalik sa kanilang mga tahanan, kanilang mga magulang, at sinare nila yung naging karanasan nila. Walang mabuti, diba? So ano po yung masasabi nyo dito sa mga ganitong aktivista o kaya yung mga nagre-recruit na dinadamay ang mga inosenteng mga kabataan na instead na mag-aral ay nadadala pa sa bundok?
katulad nito na isang natagbuti nga, natagpuan pang safe. Ang mahirap yan kung madisgrasya pa, di ba? So basa pa ako ng tatlo, then i-end natin yung live natin. Yan ang kalagayan ng mga biktima sa doktrina ni France, no? Andito po si France, kawawa sila, tapos ang mga panggulo nila hayahay ang buhay sa kaban ng bahan. Nakakabuisit. Oh. So parang sinasabi dito na may iilang mga nagsusuporta. Oo nga, kailangan din kasing pera para sa panggalaw. Hindi pwede na, pero parang ako, parang gusto ko ding maniwala doon sa mga nagsasabi na meron talagang mga mga pinuno matataas na nasa syudad o kaya nasa gobyerno, na yun yung nababalitaan ko din po sa mga, minsan sa interview, sa social media. Okay? Siyempre, bago ka makagalaw, kailangan ng pera. Kung walang pera, paano sila makakagalaw? Di ba? So, kung merong nagpopondo, talagang possible na mangyari kasi may panggalaw. Ito pa, nandun na tayo, kaso kahit naman ata magkaroon ng mga hindi korap na gobyerno, tuloy pa rin ang mga ganyan haha. Opo, hindi mawawala. Meron at meron magpapatuloy. Hindi talaga mawawala, hindi totally mawawala. Hindi ko lang alam, siguro ganun talaga ang buhay ng tao sa mundo. Merong hindi mo talaga maiaalis completely. Ito. Kahit sino nasa gobyerno, walang magbabago. Hanggang may NPA, meron at merong sasali dyan. Imbes na sisihin palagi ang gobyerno, sabihin nila NPA, wala namang magbubundok dyan kung walang NPA. May point ito. Minsan magagaling kasi yung mga mag-recruit yung mga iba. Minsan chine-check nila kung anong tawag doon, yung kalagayan ng isang estudyante, anong pinagdadaanan. Kumbaga tina-timing, nasa timing. Ano ang relasyon sa pamilya, no? Sa kanila brainwashing, mind conditioning. Tawag din mind conditioning, na pag sumali ka dito, at least may protection ka. Kung ano-ano pang mga pangako na pwede nilang ibigay, ganito. Pero once na sumama ka na, andun ka na sa aktual, doon mo na makikita ang tunay na pangyayari doon sa bundok kung saan ka dadalhin sa mga training. Okay? So, mga kababayan, ito pa, basa pa ako. Ito yung sinasabi ko. Pinapaaral kayo ng mga magulang ninyo para sa inyong kinabukasan. Ang ginagawa ninyo, magdala ng Armalite. Sayang lang ang ginastos ng mga magulang niyo. Tama? Okay, ito pa. Mababait naman ang sundalo natin, hindi katulad ng dati. Ayun. Watching from USA, I'm Filipina single mom, but despite being a single parent, I raised my daughter in a very good way, full of guidance, full of love and care, full of discipline. Yan. Ito yung sinasabi ko na once na ma-determine nila ang isang estudyante ay magulo ang pamilya, hindi sila nakakaramdam ng pagmamahal o kaya magulo, laging pinapagalitan. Minsan, yung point na yon, yung pagre-rebelde ng isang estudyante, papasukan nila ng mga ganitong pangako. Sama ka na lang sa amin, ganito, at least may iwasan mo yung ganito, may kasama ka, andito kami, yan yung sasabihin, no? Siyempre, ma-comfort yung student na instead na wala siyang intention, pero dahil sa hindi niya maramdaman ang kuno, minsan nami-misinterpret ng mga kabataan na hindi sila malab. Porque pinapagalitan, sabihin nila, hindi kami love ng aming mga magulang, ay sobrang
pinapagalitan or minsan yung sobrang pagdidisiplina ng magulang ay nami-misinterpret ng mga kabataan. Okay? Ngayon, ayan yung punto nitong si Jing Del ng